Isa pang makulit na North Korea ang patuloy na humahamon sa lakas ng Amerika, mga kapatid. Ang tila ba pinagbigyan at pinatulan na ng US dahil dalawang B-1B bomber ang ipinadala sa South Korea bilang babala sa North Korea, mga kapatid. Amerika to, Amerika ang nagpadala. Yan, Trump nagpadala ng US bombers sa South Korea laban kay Kim Jong-un o babalato sa North Korea. Kasi mga tol, kung naaalala ninyo wala na nga pumapansin kay Kim Jong-un, mga kapatid, kasi nalantad naman na sa buong mundo kung gaano kahihina yung mga sundalo niya nung lumaban sa Ukraine Pero maangas pa rin ang ang kuya ninyo. Maangas pa rin ang kuya ninyo. Eto, mga kapatid, nagpadala si Trump ng dalawang B-1B bombers sa South Korea bilang babala sa North Korea, mga tol. Ito, alamin natin tong balitang to mula rito sa Mata ng Agila Net 25. At mamaya meron tayong pag-uusapan tungkol sa eleksyon na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas o mangyayari dito sa Pilipinas, mga tol. Panoorin muna natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nagpadala naman si US President Donald Trump ng dalawang B-1B Lancer bombers sa South Korea noong Martes bilang pagpapakita ng lakas laban sa North Korea. Actually, itong dalawang B-1B bomber na to, mga tol, parang sapat na to no? Sapat na to Kumbaga, yun lang ang katapat talaga nitong North Kasama ng bombers ang mga fighter jets mula US at South Korea sa isang military exercise sa kanlurang bahagi ng nasabing bansa. Ayon sa militar, layunin ng pagsasanay na palakasin ang koordinasyon at kahandaan ng dalawang bansa laban sa banta ng missiles ng North Korea. Ang B-1B bombers ay may kakayahang magdala ng maraming bomba, missiles at mabilis lumipad, kung kaya naman itinuturing na simbolo ito ng lakas ng Amerika. Ito na ang pangalawang ganitong drill ngayong taon. Ginawa ito habang patuloy na pinalalawak ng North Korea ang kanilang nuclear program. Actually, nuclear country na ngayon ang North Korea. Ang matindi lang kasi rito sa North Korea, mga tol, iba mag-isip itong leader nila Makikita mo na lang doon sa pagpapatakbo ng bansa nila Masyado silang tawag dito, sarado. Sarado sila sa labas, no? Hindi iba yung taon nila, iba yung date nila doon. Diba? Yung mga tao doon hindi basta-basta nakakapanood ng mga international film. Kakasuhan ka pag nanood ka ng palabas doon. Halimbawa, mga kapatid, kung naaalala ninyo yung balita, parang pinarusahan, ikinulong ata yung isang tao doon, isang mamamayan nila na nanonood at nagpapakalat ng palabas na na Squid Game mula rito sa South Korea. Ganun katindi kasi doon, mga tol, ganun sila kahigpit. Diba? Iba utak nung mga kapatid, leader nila doon. Parang lagi silang nasa panahon ng digmaan. Napag-iwanan sila ng sibilisasyon, mga tol Yun ang binabantayan sa kanila. Kung puwersa-puwersa lang, mga tol, North Korea, hindi naman ganun kalaki yung bansa nila. Oo. Hindi ganun kalaki yung bansa nila. Pero yung determinasyon nilang makipaglaban, yun doon kakakabahan Diba? Pero kung tatapatan nila ang US, mga kapatid, na nakita na naman natin sa maraming pagkakataon na aktibo talaga sa gera at kahit na sino binabangga, diba? Hindi sila tatagal siguro. Hindi sila tatagal. Baka lang sila, mga kapatid, mga isang linggo lang wala na, ubos na agad si Kim Jong-un Estimang may 50 nuclear warheads na ito. Kinundin na naman. Diba? 15 nuclear warheads na daw ang North Korea. Pakawala niya lahat yun, mga tol. Pwedeng ma-intercept ng US yun. Ang US merong 5,000 plus na nuclear warheads. Kakayanin niya bang saluhin lahat yun? Nuclear program. Iniestimang may 50 nuclear warheads na ito. Kinundin na naman ni Kim Yong-jong, kapatid ni Kim Jong-un, ang hakbang ng US at sinabing ito ay dahilan para lalo pang palakasin ng North Korea ang kanilang nuclear arms. Diba? Meron silang 15 nuclear warheads. Sige, pakawalan lahat ni North Korean leader Kim Jong-un yun, mga tol. Pwedeng ma-intercept lang ng US yun. Diba? 15 lang yun ang US merong 5,000 plus. Hindi naman kailangan pakawalan lahat ng US yung 5,000 plus na yun bilang gante, diba? Paano yan? Pag napakawalan na ni Kim Jong-un lahat-lahat yung 15 niya.
ano mangyayari sa kanya, di ba? Kaya nga mga kapatid, sundalo sa sundalo, nakita na natin, nagpadala siya ng mga sundalo rito sa Russia para lumaban sa Ukraine. Wala, pinupulbos lang din ng Ukraine, di ba? Anyway mga kapatid, lipat tayo sa ibang balita. Eto na, lumagapak mga kapatid, lumagapak ang approval rating ni President Bongbong Marcos noong Marso. At nangunguna si VP Sara Duterte, numero ni VP Sara Duterte tumaas mga tol, sabing ganon. Ayan, lumagapak ang approval and trust ratings ni President Bongbong Marcos nitong Marso, samantala tumaas naman ang numero ni Vice President Sara Duterte. Mukhang marami mga kapatid ang nakisimpatya doon nga sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte mga tol, no? At siguro dahil na rin siguro sa hindi nagugustuhan ng madlang people kung paano i-handle ni President BBM yung mga problema. Well, ang sabi naman ng iba, ito para maging patas lang ang sabi naman ng iba, ito'y mind conditioning lang daw. Pero ito'y mga survey mga kapatid, hindi natin alam paano nila ginagawa yung survey nila, kung saang lugar nila dinadala yung mga survey nila mga tol. Pero hindi naman ito siguro kumakatawan sa pangkalahatan na kasi depende pa rin yan kung sino tatanungin mo di ba? Anyway, panoorin natin tong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere Frontline Pilipinas mga tol, at malaya ka magbigay ng iyong komentaryo, opinion at saloobin, no? Panoorin na natin to mga tol. Lumagapak ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia nagsagawa nito. Pulse Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Kung ako lang tatanungin, ito honest opinion mga kapatid. Well, opinion ko to, bahala kayo sa inyo. Ito honest opinion ko lang mahahatak ang rating ni PBBM mga kapatid kung ang titignan is yung galawan mga kapatid ng kanyang mga partido, partikular na mga kapatid, yung mga nasa kongreso, diba? Kasi kahit yung mga pro-BBM mga kapatid, maraming mga mamamayan, unang-una ang hindi sang-ayon doon sa kanilang ipinapalaganap na mga ayuda. AKAP, mga ganyan mga tol. Diba? Nabawasan yung budget ng mga hindi naman dapat bawasan. Nagkaroon din kasi ng issue doon sa budget para sa 2025, diba? Kung saan-saan napunta. Tapos nakabawas na rin siguro mga kapatid kasi meron ito mga tol, sa totoo lang merong mga pro-BBM o pro-government. Sabihin na lang natin pro-government, hindi pro-BBM, pro-government. Na naapektuhan din at kahit papaano mga tol, sumama ang loob sa ating presidente nung pinayagan niyang makapasok ang mga banyagang hukuman para litisin ng isang Pilipino na nagkasala dito sa ating bansang Pilipinas. Ito yung mga kapatid, opinion ko. Diba? At ang opinion mga kapatid, meron tayo kanya-kanya. Yun lang naman ay opinion ko na isa sa dahilan kung bakit nahatak pababa yung trust rating ni PBBM mga kapatid. Kasi paulit-ulit niyang sinabing hindi niya papapasukin ng ICC pero pinapasok naman niya yung Interpol. Di ganun din yun. ICC pa rin yung utak nun mga tol . Pero eto mga kapatid, ang sinasabi ko, pro-government, hindi pro-BBM. Magkaiba kasi yung pag pro-BBM, panatiko na ng isang tao yun. Kahit anong sabihin, kahit anong gawin ng taong yun, laging tama yun. Pero pag pro-government, ibig sabihin, sumasang-ayon siya sa pagpapatakbo ng pagpapatakbo ng gobyerno, pero hindi naman totally lahat. Pag nakikita nilang tama, papalakpak. Pag nakikita nilang mali, is mag-aalma o magbibigay ng opinion kasi hindi naman sila panatiko. Ibig sabihin hindi sila for politics, no? Tinitingnan lang nila kung ano ang tama at mali na ginagawa ng gobyerno at wala namang perfect government. Lahat 'yan may mga pagkukulang kahit na sino pang gobyerno ang
ibalik natin sa kasaysayan mga kapatid, wala namang naging perpektong gobyerno. Wala namang gobyernong hindi nakaranas ng rally. Wala namang presidenteng hindi nakaranas ng pambabatikos. Wala namang presidenteng hindi nakaranas ng mga issues. Lahat yan nakaranas ng issue. Pero ngayon, sinasabi rito mga kapatid is bumaba ang trust rating ng Pangulo dahil na rin siguro sa kanyang mga kapartido. Dahil na rin siguro sa kanyang mga kasama na sablay. Sabihin na natin kasi mga tol, matino presidente. Pero kung yung mga nakapalibot sa'yo, alam mo yon, may masamang ugali o kaya hindi maayos mga tol, hatak ka. Kumbaga, presidente ka, ba't di mo sila makontrol, di ba? O, parang ganon mga tol. No? Ayaw na lang natin magbigay ng pangalan kung sino-sino mga kapatid. Pero ako mismo, marami akong nakikitang Ang to, kala mo, ikaw ang presidente, no? Parang ganun mga tol. O, sige, tuloy natin to. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng bise noong Marso mula sa 52% noong Pebrero. So ito naman, nakikita natin kung bakit tumaas ang kanyang rating mga kapatid. Siguro bunga na rin mga kapatid ng nangyayari na kasi talaga rito sa Pilipinas. Diba? Hindi na nagbago mga Pilipino. Dito pinapatunayan ng survey na to na hindi nga talaga nagbago mga Pilipino. Diba sabing gano'n ng isang analyst, katulad daw ng nangyayari dati pag may nangyayari sa isang sikat na tao, nahahatak kung sino yung malapit sa kanya. Like for example, kay Ninoy Aquino, biglang nahatak naging presidente yung kanyang housewife, mga kapatid. Tapos nung namatay naman si Cory Aquino, biglang naging presidente naman si Noynoy. Kumbaga nahatak. O ngayon, dahil nga sa issue ng pagkaka-aresto sa dating Pangulong Presidente, mga kapatid, dating Presidente, mga kapatid, dating Pangulong Presidente, pagkaka-aresto sa dating Pangulo, di ba, na si Duterte, nagkaroon, maraming nakisimpatya, no, kay VP Sara. Isa yan sa mga nakikita ko, kung ako lang naman na mag-a-analyze, na dahilan kung bakit tumaas yung approval rating ni VP Sara. No choice, dalawa lang ang pagpipilian nila. Maglagay kayo ng pangatlo, panabla. O di ba? Wala naman natang panabla . Maglagay kayo ng pangatlo. Ang kanyang trust rating tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos at VP Sara. Tapos yung kasagsagan ng mga survey niya March, medyo nawala masyado issue dyan about sa West Philippine Sea. Medyo nawala sa isip ng tao mga kapatid. Kaya nakatutok lang lahat, no, sa politics. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Yun nga di ba? Yun nga. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee. Isa pa, di ba? Yun din. See here, a house fragmented. No? Practically, it's the Marcos family going up against each other. And ito may malaking epekto to, no, doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Kali. Pero mo, no, hindi nasa The Hague, Netherlands na siya, hindi na siya gumaganap ng tungkulin niya bilang VP. No, kasi sabi niya, VP ako para sa mga Pilipino. Eto, Pilipino yung nandirito. Yun kasi sabi ni VP, isang tao lang yun nandoon, tatay niya nga naman. Diba, naiintindihan natin yung tatay niya nga naman yun. Pero biruin mo kahit isang buwan siya doon, diba, tumaas pa rin ang ratings niya. Ilong posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre, family-oriented pa rin tayo. And naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she, as the daughter, will have to be at the side of her father. Yun ang problema sa mga Pinoy dun. Yun na lang yung ginagawang sukatan nating lahat, mga tol. Yun na lang talaga ginagawa nating sukatan. Yung ano natin, yung emotion natin. Diba? Kaya nga nagtataka ang mga kapatid . Doon sa survey nung nakaraan, di ba, pasok yung ibang mga artista. Pasok yung ibang mga artista, mga kapatid, sa survey . Imagine mo yun. Di ba?
Well, tulad nga na sinabi natin, wala naman tayong magagawa kung yun ang gusto ng mga tao eh. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang approval rating ni Senate President Cheese Escudero habang 3 puntos ang nabawas kay House Speaker Martin Romualdez. Wala pa silang komento rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Anyway mga kapatid, hindi naman to para sa eleksyon kasi matagal pa ang presidential election. No? Tatakbo pa tayo ng 3 taon pa. O 2.5 taon pa mga kapatid. O sige, gawin na nating 3 taon, medyo matagal-tagal pa. Pero ayon din sa mga survey is nangunguna o maraming mga senatorial slate ng Duterte team ang nakapasok sa survey o sa Magic 12. Ibig sabihin, kung sakasakaling magiging totoo etong survey na to mga kapatid is maraming mga nasa poder ng Duterte team ang kumbaga naapektuhan din ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Well, ilan sa mga Duterte team mga kapatid, ako personally gusto ko pero hindi ko alam kung iboboto ko sila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.